Yun bang kinakain na ng K-drama yung sistema nyo kaya nakaban kayo? Hi guys! Welcome back to my channel. So, in today's video, ipapakita ko sa inyo yung must-have makeup products ko when it comes to my everyday makeup. So, this is gonna be perfect for beginners out there, for students, for office, or para na rin sa mga mommies na on the go. This video is definitely for you. So, yun lang. Without further ado, let's go ahead and start. So, first and foremost, hindi naman ganun ka-importante talaga yung makeup bag. Like, kailangan talaga may magandang makeup bag, ganun. Para sa akin, okay lang naman na ipasok silang lahat sa bag kasi hindi naman ganun karami yung products. Pero kung mas gusto mo na organize talaga yung bag mo, hindi nakakalat yung mga makeup products mo sa bag, mas mabuti na may makeup bag ka talaga. Yung gamit ko is yung maliit lang kasi yung mga bags ko, alam niyo naman ako, hindi ako nagdadala ng mga sobrang malalaking bag. Most of my bags, mga sling bags lang na maliliit and kasyang-kasya doon yung mini makeup bag. Ayan, kasing laki lang siya ng palad ko. So that's the first thing. So let's go over the makeup product that I have in here and then i-explain ko sila one by one to you guys. Okay, so if you're one of the girls na hindi makakalabas ng bahay kung walang BB cream or foundation, for everyday, kung ako lang, mas okay sa akin yung BB cream kasi lightweight, may mga kasama na siyang skincare benefits unlike foundation, so okay na siya for the skin. At the same time, nagbibigay siya ng coverage. So for me, alam niyo, gustong-gusto ko yung Bello BB cream pero medyo mabigat siya kung ilalagay mo siya sa makeup bag. So para sa akin, yung pinakawais dalhin is yung BB Holic from iWhite kasi ito lang siya. Literal na ito lang talaga siya. Ito yung kalahati ng isang pack talaga ng iWhite BB Holic na sachet. And for me, for everyday, okay na tong BB cream na to kasi aside from the coverage, okay na okay din yung oil control niya sa akin sa skin type ko na very, very oily. So, next is powder. Ako naman, guys, preferably, mas okay na ako kung powder lang. Lalo na pag everyday, mas nire-reach out ko talaga yung mga powder foundation kesa sa BB cream or liquid foundation. So, for me, very important yung powder. Yung powder na ipapakita ko sa inyo is the FS Cosmetics Two-Way Cake Powder Foundation. Ito yung parang kino-compare nila sa MAC Mineralized Skin Finish. Hindi ako familiar sa MAC kasi wala akong MAC. This particular powder, nagamit ko na nung college pa ako, nung nagtatrabaho na ako. Okay naman siya, guys. Okay yung coverage. Yung coverage talaga yung pinaka-gusto ko dito. And medyo so-so ako sa oil control nito. So what I did when I was still using this alone, nagre-retouch na lang ako every 5 to 6 hours, I guess. After ko mag-blot, nire-retouch ko ng powder. And then okay na siya ulit. And other than this, kasi alam ko medyo pricey ito for local makeup. So yung ibang masasuggest ko na powder foundation na okay yung coverage, okay yung oil control is yung Garnier powder foundation. Basta yung nasa yellow o kaya yung Everbilena Two-Way Cake foundation, yung nasa black din na packaging. Next is for kilay. Yung lagi kong ginagamit nung college at nung nagtatrabaho pa ako is eyebrow pencil. Hindi ito yung particular na eyebrow pencil na ginagamit ko pero I have been loving this one. This is the Fashion 21 eyebrow pencil in the shade Honey Blonde. Okay din naman yung Nichido eyebrow pencil. Basta kung anong eyebrow pencil kayo komportable, okay na yon. Nung beginner pa ako, nagsimula talaga ako sa pencil, guys. Hindi ako nagsimula sa powder, sa wax. Naku, sa wax. Oh my goodness. Inabot pa ng ilang taon bago ako matutong gumamit ng wax sa kilay ko. So for me, nagsimula ako sa pencil. So napaka-importante ng eyebrow pencil sa makeup kit ng mga beginners. So for the lashes, guys, I would admit, nung college pa ako, nung nagsisimula pa lang ako mag-makeup, hindi naman must-have talaga sa akin yung mascara. Pero nowadays, nung lagi na akong gumagamit ng mascara and nakita ko na, na-realize ko na how much of a difference it would make. So ayun, nasa must-have na talaga siya. Yung masasuggest ko talaga, I highly suggest, lalo na for beginners. Aside from affordable, okay na okay din yung performance. Lalo na pag medyo nag-dry na siya kasi kung bago pa yung mascara, guys, medyo hindi pa siya okay. Hindi nyo pa ma-appreciate. So yung lagi ko talagang gamit is yung Maybelline Hyper Curl Mascara. Tapos yung curler ko is the Nichido Eyelash Curler. Etong dalawang to, partner talaga to sila, like twins. Twins sila sa makeup kit ko. Wala to, wala. Ay, naka-hyper na naman ako. Wala si mascara, wala si curler. Kung wala si curler, wala si mascara. Ganon sila. Ganon sila ka-tight. Ganon. Super best friends sila. Best friends. Tapos, for blush, nako, hindi mawawala ang blush, guys. Hindi talaga mawawala ang blush. Ang laki ng braso ko. Ang laki ng braso ko. Tingnan naman. Bastos tong camera. So, for blush, hindi mawawala ang blush sa must-have ko, dahil kung walang blush, walang makeup bag si Chenky. And para kasi sa akin, guys, nakaka-add talaga ng yung blush. Like, kompleto ka.
Kompleto kapag may blush on ka. Ewan ko, para lang naman yun sa akin. Kasi may mga kilala naman akong mga kaibigan ko na bubuhay naman pag walang blush. Ewan ko, ako lang siguro. So yung blush na I have been really loving and the blush that I have on right now, pero excuse na lang kasi nahulas na siya kasi madaling araw na. This is the EV Advanced Cheek Color in the shade Fig. Nakita ko to kay Miss Anne. Sobrang gustong-gusto niya to. So nung nag-sale sa Everbelena, I got it. Medyo may kamahalan to guys ha. Medyo may kamahalan to for a blush. Kasi this little guy is 175 pesos pero nakuha ko siya on sale. So 105 pesos ko na lang siya nakuha. And I'm so happy. Ganyan siya kaliit. Maliit. Sobrang liit nito, dahil. Pero guys, okay na okay yung color na to. Lalo na for everyday eye pack. Huwag ka lang papasobra kasi medyo pigmented talaga siya. Hindi naman siya ganun ka-pigmented like the Sassy Colors. By the way, hindi ko sinali yung Sassy Colors na blush. Yung bang gustong-gusto ko yung talagang holy grail ko na blush. Kasi alam kong super pigmented nun. And for beginners, alam ko medyo mabigat pa yung mga kamay natin sa pagbablush on. So, hindi ko muna yun mare-recommend for beginners. So, ito na lang muna kasi pigmented siya pero hindi ka naman ganun ka mapapasobra. So, for beginners, huwag na huwag yung kalilimutan yung blush. Very important. Ano ba? Ewan ko lang kung hindi kayo maniwala sa akin. So, for the lips, either mag-lip tint kayo or lipstick. Pero guys, napapansin nyo ba sa vlogs, hindi na ako masyadong nagli-lip tint kahit ang dami kong lip tint. Kahit gusto ko mang gumamit ng lip tint. Nagda-dry talaga yung lips ko and sobrang pangit yung tingnan. Yes, I hear you. So, kung parehas tayo na dry talaga yung lips, yung masasuggest ko is yung moisturizing lipstick. This is the Wet n Wild lipstick in the shade Wine Room. Isa lang to sa mga mare-recommend ko na lipstick pero marami akong gustong i-recommend sa inyo. Pero ito yung top 1 na mare-recommend ko kasi ang ganda ng shade, perfect for summer and very moisturizing. Hindi nga lang siya ganun ka-long lasting pero I don't mind retouching at all. So, okay pa rin to sa akin. Yung gusto ko lang talaga sa lipstick na dadalhin ko for my makeup bag is yung moisturizing, yung hindi magka-crack yung lips ko. Lalo na ngayong summer, I really go for lipstick na nakaka-fresh tingnan kasi alam nyo naman kung gaano kainit dito sa Pilipinas. Kahit bumawi na lang tayo sa lipstick, no? Like fresh tayong tingnan kahit ang init. And then guys, last but not the least, kung parehas tayo na mamantika ang mukha, you really need oil blotters in your life. I've been there, yung tissue lang yung ginagamit, tapos pag ganyan sa mukha, na napapa na ang foundation. So, mas okay na bumili na lang kayo ng oil blotters. Itong gamit ko is the Mary Kay Beauty Blotters. I got this from Syra May GC on Instagram. Ilalagay ko yung link niya sa description box. 100 pesos lang ata to, tapos 75 sheets na. Matagal na to sa akin, you guys. Ewan ko, ilang buwan na to sa akin, hindi pa rin nauubos. Sa lahat ng mga oil blotters na nagamit ko, aside from, ano nga ba yung mga clean and clear, mga ganun. Basta yung mga nasa Watsons, ito yung pinaka-okay. Kasi ito, para siyang may powder na kasama sa kanya. Like, after mo mag-blot, parang na-powderan yung mukha mo. Ganun. Ganun yung effect niya. So, kung oily kayo katulad ko, I think this is really a must-have for your makeup kit. So, ayun lang. Those are all the products that I have on my beginner makeup kit. Very basic makeup lang kasi yun lang naman talaga yung kailangan natin in life. Okay na yun. Lahat ng mga makeup products na pinakita ko, medyo sobra pa nga yun eh. Pero lahat ng yun, okay na for everyday makeup. Kung nagsisimula pa lang kayo sa pagme-makeup and hindi pa kayo sure kung anong mga makeup products yung uunahin yung bilhin, those are all the products that I highly recommend. Magsimula kayo dun sa pinaka-basic before you collect more makeup and hoard like me. So, ayun lang. Thank you guys so much for watching. Kung nakatulong tong video na to, give this video a thumbs up. And para sa mga bago dyan, don't forget to click the subscribe button to join the family. And guys, i-click nyo yung bell na icon na katabi ng subscribe button para ma-notify kayo every single day na nag-upload ako ng videos. And para na rin hindi kayo ma-unsubscribe sa channel ko. So, ayun lang. Thank you guys so much for watching and I'll see you soon. Daghang salamat!